Sport Ultimate Aero. 10 months ago, 2022, ang presyo nito ay 26,500 pesos. Ngayong taon, 2023, bumaba na rin yung presyo nito. Ngayon, pag-uusapan natin kung sulit na ba yung presyo niya. Ngayong taon, 2023, doon sa specs na meron siya. Unahin natin yung quick bike check niya. So yung frame nito, ang ginamit ay alloy na rin, 60, 61. Yung frame geometry nito, alam niyo na, aero type yan. Yung kinis niya, makinis na dito. Ayan. Makinis na rin din sa kanyang seat tube. Dito lang hindi. So yung cable routing naman nito ay meron sa kanyang down tube, left and right. Ito yung FD and RFD. And meron din sa kanyang top tube. Ito naman, yung kanyang brake caliper cable papunta sa likod. Yung size na binabike natin ay size 47 cm. And yung kanyang effective top tube ay 55 cm. Yung kanyang reach naman ay 460 mm. And yung kanyang standover height ay 730 mm. Yung head tube naman, Nika Sport Ultimate Aero ay tapered na rin. Yung kinis niya, makinis na dito, makinis din dito. Decals niya, napakasimple, merong Ultimate Aero sa taas. Dito naman ay pula. Super light technology nakalagay dito. Nasa baba yung K-Sport. Dito sa baba ay naka-matte color siya dito. Sa taas ay matte din. Ang medyo glossy sa kanya, yung mga decals ng ganyan. So yung lagayan natin ng ulam, syempre isa at dalawa. And yung kanyang FD na ginamit ay Shimano Sora. Hindi ito yung clamp type, ito yung naka-brace on dito sa kanyang seat tube. Yung kanyang crankset naman, ang ginamit ay Pro Wheel Ounce, BCD is 110. Ito ay Halotech na rin, meron lago sa papunta sa mundo nila Eugene. And 50-34, usual naman yan. Yung chain ay stock lang din. Hindi ko lang alam kung anong brand niya, medyo malabong mata ng alien nyo. Yung RD naman, kung yung FD ay Sora, syempre yung RD niya ay Shimano Sora din yan. Ayan. Dito naman tayo sa sprocket niya. Yung ginamit naman dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed. Ito ay cassette na rin. 11, yung pinakamaliit. And yung pinakamalaki naman ito ay 28 teeth. Ayan. 11-28 teeth yung ginamit sa kanya. Yung hubs naman ito ay alloy. And seal bearing na rin yan. Yung ano naman niya, spokes ay 24 sa likod, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ito ay nakapares na valve na rin. Naka-double wall alloy rim. Meron siyang brake line dito, kaso nga lang hindi siya yung silver. And yung gulong na ginamit sa kanya ay Maxxis detonator. Delikado ito 700 by 25C detonator, baka sumasabog to. Yung brake caliper naman niya sa likod, o yung rim brake, ayan. Ito ay walang brand, so alien yung kanyang brake caliper dito. Sa likod naman ay naka-quick release din siya dito. Seat post naman ito ay machine 11 na rin, aero type. Dito naman sa kanyang upuan, machine 11 na rin. So magandang klase na rin yan, machine 11. Medyo mapayat, syempre ganyan talaga yung mga upuan ng mga pa-aero. Yung fork naman na ginamit dito ay carbon, K-Sport na rin yung ginamit. Pitikin natin. Carbon Lodi. So ito ay tapered yung kanyang head tube. Yung kanyang fork, hindi natin alam kung naka-taper din yan. So comment down below kung taper din yan. Kulong naman sa unahan, kung sa likod yung spokes niya ay 24, dito naman ay 20, 4, 8, 12, 16, 20. So mas konti yung spokes na ginamit dito sa kanyang harap kaysa doon sa kanyang likod. Hindi nga lang siya naka-bladed type. Ito ay pabilog din. Siyempre yung gulong sa unahan, same lang din sa likod. Maxxis detonator 700 by 25C, double wall alloy rim, naka-press na valve and quick release na rin siya dito. Dito naman sa kanyang stem, ito ay 90mm alloy na rin. Dito naman sa kanyang drop bar, hindi siya pa aero type, pa tubular siya dito, 420mm. Yung headset naman niya ay wala siyang brand pero seal bearing na yan. And yung kanyang STI ay Shimano Sora din. So yung timbang nito ay 10 kg yung tinimbang ko, malamang sa malamang, ganun pa rin naman yan dito. Kaya hindi ko na titimbangin to. Last year timbang ko to, 10 kg yung nakuha natin dito. Kano na nga ba si K-Sport Ultimate Aero ngayong 2023 ay ito, ay matagal. Ayan, 25,000 pesos
Dati siyang 25.9. So dito kami na bike check yan. Nung lumabas siya last year, 10 months ago, ang presyo niya noon ay 26,500. So bumaba siya ng 1,500 pesos. So yung last time, meron din tayong real talk na around 24,500. Yun naman ay si Sunpeed Mars V2. So magkalapit yung presyo niya lang ngayon. Ito lamang lang ng 500 pero Aero type to. So ano nga ba yung masasabi ko dito kay Kes4 Ultimate Aero? Tulad nung kay Sunpeed Mars V2 na diniscuss natin yung last time, ang ayoko talaga dito sa mga ganito, bakit ganito yung ginagawa nila? Tingnan nyo. Yung kanilang mga brake caliper dito, ay wala silang brand. Ayan o. So wala silang brand dito. Ganito rin yung brake caliper na ginamit kay, kay Sunpeed Mars V2. Ayan. Sa unahan ay wala ring brand dito. Sa likod ay wala rin. So bakit kaya ganun ang ginagawa nila dito? Ang ginagawa lang nila, usual, pag mga ganito, FD, RD, and yung STI niya ay Shimano. Pero yung mga ganito is pinapabayaan na nila. I think dahil din sa costing nung bike na to, dahil siguro pag ginawa nila tong Shimano Sora din yung brake calipers dito, yung rim brake, ay mas magmamahal siya. Pero para sa akin, mas okay sana or mas sulit kapag ginawa nilang Shimano Sora din yung kanilang mga brake calipers dito. So ito naman, yung hubs nga pala na ginamit dito ay formula na. So yung formula is okay na rin yan. So madami-daming gumagamit ng formula na yan. Yung formula ay quality na rin. And natuwa ko dito dahil ito ay naka 24 yung spoke sa likod. Dito naman ay 20. So nung last time meron din tayong binacheck na ganun, 20 pa yung likod. Dito naman sa unahan ay 20 lang yung spokes. And bladed pa yun. Yun yata si G77 ng Forever. Kung ito nagkakamali, yun. Pero ito pa-Aero type. Yun lang siguro talaga yung aking disappointment dito. Bakit hindi nila ginawang Sora yung brake calipers. Ito naman sa crankset ang ginamit sa kanya ay Pro Wheel Ounce. Yung kay Sunpeed Mars V2 naman, ang ginamit dun ay Cinex. I think mas mahal yun, nasa 4,000 to 5,000 pesos yata yun, pero to around 3,000 yata to. So correct me pa naman kung mali ako sa presyo. So sa tingin ko sa presyo niyang 25,000 pesos, napaka comparable to doon kay Sunpeed Mars V2 dahil 24,500 yun. Parang mamimili ka lang kung Aero type ang trip mo, dito ka kay Kes4 Ultimate Aero. Pero kung hindi naman Aero type ang gusto mo, doon ka naman kay Sunpeed Mars V2. Halos parehas lang kasi sana nang nakalagay, pero yung frame geometry ay nagkaiba. And ang nagustuhan ko din dito, yung gulong na ginamit ay Maxxis na rin, detonator. Ayan. So ito yung bike na konti na lang i-upgrade mo. Yung kanyang ay alloy na rin. Halos wala sa kanyang baka. Siyempre lahat ng alloy. Machine 11, kilala na rin yan. Machine 11 din. Yung kanyang upuan, Machine 11 din. Yung kanyang rims, malamang sa malamang ito ay Machine 11 din. Ay Machine 11 nga, tama ako. Machine 11 nakalagay dyan. So konting-konti lang i-upgrade mo dito kay Kes4 Ultimate Aero. So para sa akin ba, ma-recommend ko to? I think nasa tao din naman. Para sa akin kasi yung 25,000 pesos doon sa kanyang specs na meron siya ay pang mga tagalan na rin, halos wala ka nang i-upgrade. So napaka-comparable nito kay Sunpeed Mars sa B2. So mamili ka lang kung road bike o may pagka-aero. Sana man lang ginawa nilang aero to, yung kanyang drag bar. Since ito is pa-aero naman yung kanyang geometry, aero yung kanyang frame, aero din itong kanyang seat post, yung kanyang fork is aero din naman. Bakit hindi nila ginawa itong aero? Ito, diba? Sana ginawa na lang aero para literal na halos wala ka nang i-upgrade at napakasulit na. Pero sa presyo ng 25,000 pesos, bumaba na ng 26,500 dati, ngayon sa 25,000 pesos. Para sa akin ay okay na rin. Halos wala ka na ding i-upgrade dito pang matagalan. Nasa iyo na lang siguro kung gusto mong palitan to, kung nakasiwa ka sa unbranded na brake calipers na dito, palitan mo na lang ng Sora. So sa tingin ko, yun lang naman yung nakikita kong downside sa kanya. Yung timbang na to, nung tinimbang ko ay 10 kg, so sapat na rin.
Aero type. So kung kayo tatanungin, sa 25,000 ang budget, sino bang pipiliin nyo? Si Quest 4 Ultimate Aero, na aero yung kanyang dormitory, o si Sunpeed Mars V2. Parehas naman sila, nasulit na rin sa kanilang mga presyo, kundi na lang i-upgrade sa kanila. So kung naghahanap kayo ng road bike or aero bike na around 25,000 pesos yung budget nyo, may mili ka lang talaga kung aero type. Ito si Quest 4 Ultimate Aero, isa sa mga masasuggest ko sa inyo. Or kung road bike naman, si Sunpeed Mars V2 ang pwede mong makonsider. Kasi si Quest 4 Ultimate Aero and si Sunpeed Mars V2, silang dalawa yung pwede natin magpilian sa halagang 25,000 pesos na budget na halos pang mga Tagalan na rin. So, comment down below kung anong masabi nyo dito. Para sa akin, sa 25k, sobrang okay niya nito. Yung maganda na yung brand, maganda na yung specs, carbon yung fork, and halos plus sa kanya is alloy, wala ka ng halos papalitan. Nasa na lang kung papalitan mo yung kanyang brake calipers dito. So yun lang yung pinaka nakikita ko na downside dito. Siguro kung ginawa nilang sorry yan, mas pagmamahal to, around 27 siguro kung ginawa nilang sorry. Agree ba kayo sa mga sinabi ko dito? So para sa akin, 25k is swak na rin sa budget. Sige, Quest 4 Ultimate Aero bumaba na ng 1,500 pesos, wala 26,000 pesos